Ang kasalanan ang siyang dahilan ng ating pagkakawatak-watak at pagkakanya-kanya. Tanging pagpapailalim sa pag-ibig ang bumubuo at nag-uugnay sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Subalit sinabi naman ng ilan sa mga naroon na kapag papalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo, may mga nagnanais na siya'y subukin kaya't patuloy na humihiling na magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak, at alinmang sambahayang sila-sila ang naglalaban ay mawawasak. Kung kinakalaban ni Satanas ang kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul? Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Sila na rin ang magpapatunay na mali kayo. Nagpapalayas ako ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nagbabantay sa kanyang bahay, nadala ang kanyang mga sandata, ligtas ang kanyang mga ari-arian. Ngunit kung salakayin siya ng isang taong higit na malakas kaysa sa kanya, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi nito ang mga inagaw na ari-arian. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Kapag lumabas sa tao ang isang masamang espiritu, nagpapagala-gala ito sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kapag wala siyang makita, sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Sa pagbabalik niya ay madadatnan niyang malinis at maayos ang bahay. Kaya't lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong mas masasama kaysa sa kanya. Papasok sila at maninirahan doon, kaya't mas masama pa kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay scatter. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga kapatid, ikaw ba'y minsan nang naakusahan na masama sa kabila ng paggawa ng mabuti? Yung ikaw na yung gumagawa ng mabuti, ikaw pa yung aakusahan na masama. Ikaw pa yung lalabas na masama. How do you feel about it? Alam niyo ang Panginoon dito sa ating gospel, siya nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pero sa halip na ma-recognize yung kapangyarihan ni Jesus na nagpapalayas ng masamang espiritu, he was accused na ang kapangyarihan ni Jesus na ginagamit para magpalayas ng masasamang espiritu ay kapangyarihan ng mas malakas na espiritu. Ganyan yung kanilang perspective, ganyan yung kanilang pagtingin. That the Spirit of Jesus is a more powerful evil spirit kay Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Baka karanasan din natin ito, ano? Na sa kabila ng paggawa natin ng mabuti, tayo pa yung inaakusahan ng masama. At least, nakaka-relate tayo, no, sa karanasan ni Jesus. Pero
pwede namang manahimik na lang sa Jesus. 'Di ba? Kapag ka nananahimik tayo, para bang bakit natin papatulan yung mga ganyang accusation? Minsan tayo ganoon din eh, nagwawalang kibo na lang tayo. Basta alam natin na maganda yung ginagawa natin, mabuti yung ating ginagawa at may naninira sa atin, minsan nagwawalang kibo na tayo. Para bang gusto nating sabihin dun sa mga mapanirang ito na, ay nako, hindi ko kayo bibigyan ng oras at panahon. Bahala kayo sa buhay nyo, basta alam ko mabuti at tama ang ginagawa ko. Sometimes it is good. Pero sometimes you also have to say about it. To defend not yourself, but the good deeds that you are doing. Para mabigyan sila ng chance to change. But of course, maraming pagkakataon na hayaan na lang natin. Kasi hindi naman natin mababago yung isip nila. Baka nga kapag idinipensa pa natin, bubelta na naman at walang katapusan na paninira sa atin. Pero ang ating Panginoon, He has to say something. Hindi siya nanahimik. Why? Because He has to correct the way of thinking ng mga taong ito. Na inakusahan siya na yung kapangyarihan niya ay galing sa mas malakas na espiritu. Kaya nga ang tanong ni Jesus, kayo, kanino bang kapangyarihan kayo kumukuha para magpalayas din ng masamang espiritu? Ibig sabihin ba, nanggagaling din yung kapangyarihan ninyo kay Beelzebul sa masamang espiritu rin na mas makapangyarihan? Sinasabi ng Panginoon na ang kanyang kapangyarihan ay kapangyarihan ng Diyos na nakikinig sa Kanya ang masasamang espiritong ito para umalis. Ito yung gustong sabihin sa atin ni Jesus. Napakahalaga that we work together for unity. Ang masamang espiritu ay nagkukos ng pagkakanya-kanya at pagkakawatak-watak. Gusto ng masamang espiritu na lumayo tayo sa Diyos, lumayo tayo sa isa't isa. Ito yung gustong sabihin ni Jesus sa mga nag-aakusa sa Kanya, na itong sila ang siyang naiimpluwensyahan ng masamang espiritu dahil they are the causes of divisions. Sila ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak, and they are under the influence of the devil, of the evil spirits. Kung tayo yung nagiging daan ng pagkakawatak-watak, ng pagkakasira-sira, pagkakanya-kanya, mahalagang tingnan natin yung ating sarili because we might be under the influence of the evil one. Dahil ang kapangyarihan ni Jesus, pinalalayas yan yung cause, yung masamang espiritu, yung nagiging dahilan ng paglayo at pagkakawatak-watak, paglayo sa Diyos at sa isa't isa. Dahil yung pagpapalayang yon mula sa masamang espiritu should call them back to God at makipagkaisa sa Diyos at makipagkaisa maibalik sa community. Tingnan natin yung ating karanasan. Look at those people na naninira. Yung mga taong mapanira, gusto lang nilang makapanira at silang nagiging dahilan ng pag-aaway-away, ng pagkakawatak-watak, ng paglayo sa Diyos at sa isa't isa. Yung paninirang yan, laganap yan, hindi lang sa gobyerno, hindi lang sa mga tanggapan, hindi lang sa mga opisina, hindi lang sa negosyo, pati sa simbahan. Meron at merong mga nagsisiraan. Mga kapatid, pakinggan natin ang sinasabi ni Jesus. Kung tayo ay tumutulong sa pagkakaugnay-ugnay, sa pagkakabuo, tayo ay sa Diyos. Pero kung tayo nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak, ng away at gulo, baka nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kasamaan. Mag-ingat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, gawin mo kaming instrumento ng pagkakaisa sa pamamagitan ng iyong grasya. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something